event mamaya eh. Punta tayo okay? Saad ni Zeke habang nagmamaneho papunta sa coffee shop. Ha? Anong oras ba? 8 p.m. Han. Pero wala pa akong susuotin. Mamaya 5:30 susunduin na kita dito para makabili tayo ng gown mo. Sabi pa ni Zeke sa akin. O sige, sagot ko naman. Naalala ko yung pinag-usapan namin kahapon ni na Ursa. Kaya nagtanong ako. Sobrang traffic pa naman ngayon. Han, may tatanong sana ako eh. Sabi ko. Sige, ano yun? Alam ba to ng mga kaibigan ko? Ilang minuto pa nito sinagot ang tanong ko. Oo. Paano? Kailan? Tanong ko pa. Pagkatapos ng pag-uusap niyo ni Ursa, tinawagan niya ako kasi gusto niyang pag-usapan yung tungkol sa atin. Sagot niya. Ano sabi mo? Sinabi ko lahat sa kaibigan mo. Sinabi ko yung mga desisyon ko. Siyempre nagalit sila sa ginawa ko. Pero napatawad nila ako. Sabi pa nga ng isa mong kaibigan, yung mataray. Pag nasasaktan pa kita, siya mismo ang kukuha sa iyo at ibibigay kay Luke. Paliwanag ni Zeke. Siguro si Isel yun. Alam po naman ang bibig ng babaeng yun. Ang dami pa namin pinag-usapan ni Zeke. Gaya ng mamaya ay susunduin niya ako ng maaga. Bibili raw kami na isusuot ko. Siyempre excited na ako. After 2 years, makakadalo na naman ako ng event. At kasama ko pa talaga ang asawa ko. Hanggang sa pinarking na ni Zeke yung sasakyan niya sa tapat ng coffee shop. Siguro umabot na 1 oras yung biyahe namin dahil sa traffic. Kung wala naman traffic ay 30 minutes lang ang biyahe papunta rito. Hindi naman kasi kalayuan. O siya, sige, see you later Hana. At hinalikan niya ako. Mag-ingat ka okay? Sabi ko naman. Ikaw din, tawagan mo ako pag may kailangan ka O sige, baka malate ka na. Nag-flying kiss pa siya. Nakapailing na lang ako. As usual, pagpasok ko ay binati ako ng mga tauhan. At dahil sobrang dami ng tao kahapon, tinawagan ko yung kilala ni Zeke at nagpa-deliver ako ng espresso machine, coffee grinder, mga cooking equipment, saka yung hot water dispenser at iba pa. Dumating pala yun kagabi at dahil sobrang aga naman ng mga ahente ko, pumunta rito kaya sila na din ang nag-arrange. Sobrang saya ko kasi alam na talaga nila ang gagawin kahit wala ako o kaya naman si Zeke. Jane, kumain muna kayo. Sila Jake na muna dyan. Sabi ko dahil tanghali na kasi tapos pinauna ko ng pinakain yung iba. Kaya sila naman. O sige Ma'am Terry. Sagot nito at pumunta sa may mini kitchen kasama ang iba pang tauhan na hindi pa kumakain. Kaya sobrang dami ng taong pumunta rito kasi ito lang palang malapit na coffee shop dito banda. Yung ibang coffee shop naman ay kailangan pa talaga nila sumakay. Ito kasing pwestong itong malapit sa paaralan at malapit sa mga maliliit na store. Tutulong pa sana ako pero pinigilan nila ako. Dapat raw ay doon ako sa loob at sila na raw ang bahala kasi trabaho nila yun. Kaya wala na rin akong nagawa. Hanggang sa maghapon na, unti-unti nang nagsiuwian ang mga tao. Tiningnan ko ang aking relo. 5:00 na ng hapon. Saktong-sakto naman at bumukas ang pinto ng office ko. At dumating na yon si Zeke. Ano honey, let's go? Sabi nito, tinalikan ako sa noo. Okay, let's go. Kaya nagpaalam na kami sa kanila at lumabas ng coffee shop. Si Jane kasi ang napag-utusan ni Zeke noon na siya na ang mag-close nitong coffee shop. Kaya okay lang kung mauna ako umuwi sa kanila. Kumusta ang araw mo? Tanong nito habang nagsisimula na magmaneho papunta sa kakilala niyang nagmamay-ari ng isang sikat na butik. As usual, sobrang pagod pero okay lang. Ito yung pangarap ko eh. Kaya push lang. Sagot ko. Wow, that's good honey. Sabi naman niya. Ilang sandali pa ay tumigil ang sasakyan niya sa tapat ng isang malaking butik. Ito na siguro yun. Ang laki nga talaga ng butik na ito.
Pinagbuksan ako ng pinto. "Let's go, Han. Keisha is waiting," sabi niya. Pagpasok namin ay sumalubong sa akin ng iba't ibang klase ng mga mamahaling damit. May nakita akong simpleng gown. Kaya humiwalay muna ako kay Zeke para tingnan ang presyo noon. Bigla naman nanlaki ang aking mata sa presyo. 30,000. My goodness. Ang simple pero napakamahal. "Han, tara na. Nandun na yung napili kong gown para sa'yo," sabi ni Zeke. Wala naman akong magawa kaya sumunod na rin ako. May magandang babaeng sumalubong sa amin. "Good afternoon, Kish," sabi ni Zeke. "Hi, good afternoon." Sagot naman ito at bumaling sa akin. Napansin siguro ni Zeke yung tingin sa akin ni Keisha, kaya pinakilala niya ako dito. "Kish, this is Terry, my wife. And this is Keisha, my friend, and also the owner of this famous boutique." "Hi, sweetheart. You know, maganda ka talaga." Natawa tuloy ako sa sinabi niya. "Thank you, ha. You know, sweetheart, bagay talaga sa iyo yung mermaid dress. You look hot naman," sabi niya at hinagod ang kabuuan ko. Biglang uminit ang pisngi ko sa sinabi niya. Bigla niya akong hinila papunta dun sa isang kwarto. Pagpasok ko pa lang ay bumungad sa akin ang napakagandang dress. "So, yeah, bagay talaga sa iyo, I swear. You know, Zeke, sinabi niya sa akin nang ibibigay ko raw na dress sa iyo yung nagpapaagaw ng pansin. Minsan, maloko din talaga tong asawa mo eh," sabi pa niya tumirap. Napatawa ako sa sinabi niya. "Oo nga eh, minsan." "Okay siya, halika na, isukat mo na ito," excited niyang sabi. Parang mas excited pa si Keisha sa akin ah. Napakaganda ng red elegant mermaid evening dress na binigay niya. Pagkalabas ko pa lang ay bigla na itong tumili. "Wow, Terry, look at you. Grabe, ang ganda mo. Bagay na bagay sa iyo ang dress," sabi niya at hinahagod ako ng tingin. Ngiti lang ang naisagot ko sa sinabi niya. Para naman ako nahihiya. "Okay, wait here, sweetheart ha. Tatawagin ko na munang mag-aayos sa iyo," sabi niya at iniwanan ako. Nang makalabas na ito ay tumingin ako sa salamin. Nababagay talaga sa akin ang dress. Sobrang ganda at hapit na hapit sa akin. Ilang sandali pa ay bumukas na ang pinto at dumating ang isang babae. Maikli ang buhok at maganda at bitbit ang isang malaking makeup box. "Hi, I'm Natalia," pagpapakilala nito. "I'm Terry," sagot ko naman. Tumangulang ito at nagsimula ng ayusin ang buhok ko. Inilugay lang niya ang mahaba kong buhok. Mas lalo tuloy itong naging straight. Sunod naman niyang ginawa ay yung paglalagay ng mga light makeup sa aking mukha. Siguro aabot yun ng 1.5 oras. Ilang sandali pa, tumigil na ito at tumayo ng tuwid. "There, bagay na bagay sa'yo. Mas lumabas ang ganda mo," sabi niya. "Salamat ha. O siya, sige, mauna na ako ha. Bye," sabi niya at lumabas. Tumayo ako, tiningnan ko ang aking sarili sa isang malaking salamin. Halos hindi ko na makilala ang sarili ko. Sobrang ganda ko. Biglang napailing yung atensyon ko nang biglang bumukas ang pinto at lumitaw nun ang napakagwapo kong asawa. Sobrang gwapo niya sa suot niyang tuxedo. Tiningnan niya ang aking kabuuan. "Grabe, ang ganda mo talaga, Han. Panalo," sabi nito at hinahagod ang aking kabuuan. Bigla namang uminit ang pisngi ko sa sinabi niya. "Thanks ha." Yun lang ang lumabas sa aking bibig. "Alam mo Han, pinapainit mo talaga ako," sabi pa nito. Kaya pabiro ko siyang tinampal. "Alam mo, ikaw talaga kahit saan talaga ha, yung bibig mo ha. Totoo naman talaga. Naninigas na to oh." Inirapan ko lang ito. Bigla ito lumapit sa akin at may binulong. Napatas naman ang aking balahibo sa kanya sinabi. "Han, mamayang gabi ha.
Pag uwi natin, maglalaro tayo ah. Okay? Sabi naman ito habang pinipisil ang aking hinaharap. Itutuloy.